Sa pagkakataon pong ito, samahan po ninyo ako sa aklat ng Roma. Romans chapter 15, verses 9 to 13. So ito po yung ating passage ngayong pong umaga. Romans chapter 15, verses 9 to 13. So, kung nakita na po natin, tayo po muli ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Romans chapter 15, verses 9 to 13. For I tell you, so ito po yung verse 8 actually. Ano po? For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness, in order to confirm the promises given to the patriarchs, and in order that the Gentiles might glorify God for His mercy. As it is written, therefore I will praise you among the Gentiles, and sing to your name. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with His people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol Him. And again, Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles. In him will the Gentiles hope. Verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po muli, O Diyos, sa umagang ito. At sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy kaming maging masigasig na maglilingkod sa iyo, Panginoon. And kung paano po namin i-appreciate ang salvation na meron po kami mula sa iyo, Panginoon. At ang iyong po lingkod, patuloy Ama, itago niyo po sa likod ng iyong pong kabanalan. Humingi po ako ng tawad sa akin po mga kasalanan. At ikaw lamang ang may taas sa pagpapahayag po ninyong ito, O Diyos. At ang bawat isa po sa amin na magiging tagapakinig. Humingi po kami din ng illumination sa tulong po ng Santong Espiritu sa amin pong pakikinig, O Diyos. At hindi po kami madistract ng maaaring gawin ng kaaway sa amin, O Diyos, upang hindi po kami maging attentive sa pakikinig ng iyo pong salita. Muli, Ama, ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat po muli sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo na mga kapatid. So, kung napapansin po natin, puro may hope yung ating team. Simula nung anniversary. So, anchored in hope, tapos nung Sunday ay worship fueled by hope, and then ngayon pong umaga naman is believing in the God of hope. So, ano po ba ang pagtingin natin, paano ba natin tinitingnan ng Diyos sa aspetong may pag-asa ho tayo? Kaya, ang sabi po dito ni Apostle Paul is the God of hope, o ang Diyos ng pag-asa. At ang Diyos ng pag-asa na ito ay hindi nagtatangi. Hindi siya nagtatangi sa pagkakaloob ng pag-asa, sapagkat sino mang maaaring tumanggap o manampalataya kay Kristo ay magtatamo ng pag-asang ito. So ito ho yung context na makikita po natin doon po sa ating binasa, na atin din po makikita kung ano po ang ibang dimension or yung ibang perspective na dapat nating makita bilang isang may pag-asa sa Panginoon. So, because we claim sometimes bilang isang Kristiyano na kapag binanggit ang salitang hope o binanggit ang salitang pag-asa, it's a personal thing, na may tuturing lang na personal na bagay lang ito para sa atin. Na individually, meron tayong pag-asa sa hinaharap na sinabi ng salita ng Panginoon. But it's not only, sabi nga, hindi lang ito yung ito yung pag-asa na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan. So, we claim that hope sometimes as a personal thing, essential for our spiritual well-being. And it is defined as having a settled expectation for the future, which is good. So, a settled expectation for the future. Katulad po ng faith, di ba? In Hebrews 11:1. So, sabi po doon, the assurance of things we hope for and the evidence of things not seen. Kaya, hindi ho pwedeng maghiwalay ang pag-asa at ang pananampalataya. So, kung may pananampalataya, may pag-asa. Kung may pag-asa dahil tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. So, yun po yung thought na makikita ho natin sa salita ng Panginoon. So, it is having a settled expectation for the future, which is good. But it's not only
Ito lang ba talaga ang katotohanan dapat nating malaman tungkol sa salitang pag-asa? Sapagkat dito po sa ating binasa, sa sulat po ni Apostol Pablo para sa mga Romans o mga Romanong Kristiyano, ano po, actually, Roman church composed of Jews and Gentiles. So, ito ho ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil na nakakilala kay Kristo. At ang sulat po ni Paul dito po sa Romans chapter 15 ay layon po na ipabatid at ipaalala po sa mga Kristiyano sa Roma na wag nang magkaroon ng tinatawag nating prejudice sa kanilang estado bilang Kristiyano. Kasi meron pa rin ang tingin sa mga Hentil ay mga Hentil pa rin kahit kasama na nila sa iglesia. So magkakasama na sila sa assembly pero meron pa rin prejudice sa mga Gentiles kasi nga ang tingin ng Hudyo, so sila yung kumbaga sila yung belong sa Panginoon, chosen by God. They are the chosen nation. Yun yung kanilang ipinagmamalaki. Kaya ang tingin nila sa mga Hentil, they are not belong. So hindi sila kabilang sa kalipunan ng Diyos. Pero kung makikita po natin yung binasa natin kanina at mamaya muli po nating babasahin, even in the Old Testament, so nandun na po yung pagliligtas ng Panginoon. Hindi lang para sa isang bansa o sa isang lipi, kundi para din sa lahat. Okay? At ito yung tinatawag nating Gentile salvation. So, he mentioned God as the God of hope. And what should we know about God being the God of hope? Ano ba dapat nating malaman patungkol sa Diyos bilang Diyos ng pag-asa? Ang konteksto ho ba dito ay tungkol lang sa ating mga problema? Ang konteksto ho ba dito ay tungkol sa ating kumbaga tayo ay inuusig sa ating pananampalataya? So, yun po yung ating makikita mamaya. So, what should we know about God being the God of hope and how it differs from our basic idea of hope? So, ano ang kaibahan nito sa ating basic na pakaunawa sa salitang pag-asa? So, kasi individual tinitake natin yung salitang hope as a personal or as an individual na pangako ng Panginoon sa atin. Pero hindi lang yan ang konteksto na nakita ho natin sa bahaging ito. So, merong different perspective na nais ng Diyos na makita ho natin. Kaya, sinasabi ho natin, we call Him the God of hope. O tinatawag natin siya bilang Diyos ng pag-asa. Kaya, tingnan po natin muli ang ating passage, mga kapatid. So, sabi po dito sa verse 8, "For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs." Verse 9, "And in order that the Gentiles might glorify God for His mercy." Napansin niyo po yung sinabi ko dito na yung example ng Panginoon. So, hindi ho siya nagpakababa para sa mga Hudyo. Hindi ho siya nagpakababa para sa mga taong matatalino o sa mga taong relihiyoso o sa mga taong aristocrat. Ano po? Hindi ho siya nagpakababa sa isang specific class of people, kundi siya ay nagpakababa para sa lahat. To show God's truthfulness. And the truthfulness here is kung ano po yung pangako niya in the Old Testament. Na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa piling tao, kundi ito'y para sa lahat. Bagamat hindi lahat ay maliligtas. Sapagkat hindi lahat ay tumatanggap sa Kanya. But speaking of availability, ano po? Yung kumbaga yung availability ng kaligtasang ino-offer po ng Diyos. Hindi ito para sa mga Hudyo lamang, kundi ito'y para sa lahat. Hanggang sa mga Hintil na walang Panginoon, sabi nga ng aklat ng Efeso, without hope, sabi po doon, Ephesians 2, without hope and without God. Walang pag-asa sapagkat sila'y walang Diyos. Ngunit kay Kristo, sila'y napabilang sa Diyos. At ngayon, sila'y may pag-asa na.
So yun po yung makikita natin, mga kapatid. That's why the God of hope, we should not take this para sa atin lang in a way na Baptist, o di kaya ay fundamental. Yan. So hindi natin titingin God of hope na parang exclusive lang ito sa mga nabanggit ko kanina. So pero kasing ganun kung paano nila i-take yung pagliligtas ng Diyos. Kundi yung pagliligtas ng Panginoon is para sa lahat. Okay? Kaya ito yung ating main idea. God is our hope and the hope of every people that would believe in Christ. So ang Diyos ang ating pag-asa at ang pag-asa ng bawat taong sumasampalataya kay Kristo. Pero sabi nga, yung pag-asa na in-offer po ng Diyos ay para sa lahat. Wala siyang tinatangi. He is impartial. Okay? So ito yung ating first point, mga kapatid, in verse 9. In order that the Gentiles might glorify God. So hindi yung sinabi dito na ang mga Hudyo, ang mga mabubuting tao, ang mga prestihiyosong tao lang ang magpupuri sa Panginoon, but the Gentiles na walang Panginoon, pagans, na sinasabi, they might glorify God for His mercy. As it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. Verse 10, and again it is said, rejoice, O Gentiles, with His people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol Him. And again, talagang very emphatic, sinasabi po, pinagdidiinan pong sinasabi po dito ni Apostol Pablo, na magalak ang mga hintil, magalak ang mga walang Diyos noon, na ngayon ay may Panginoon na. Sabi po dito sa verse 12, and again Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles, in him will the Gentiles hope. Kaya first, unang katotohanan po natin dyan, makikita po natin, is that His hope eliminates hate. Ang pag-asang ito ay siyang nag-aalis o siyang nagtatanggal ng pagkakawatak-watak o ng galit sa isa't isa. So, the conflict, hindi natin, sabi nga, hindi hulingid sa atin yung conflict between the Jews and the Gentiles in the Old Testament. Talagang sila ho'y magkalaban. Matibay ang mga Hudyo sa biyaya ho ng Panginoon, pero nandun pa rin ang kanilang stubbornness, katigasan ng ulo. Pero ang Diyos, sabi nga, very patient, napakapasensyoso ng Panginoon sa Israelites, sa mga Hebreyo. Lagi pa rin nandun yung pangako niya sa kanila na sila'y magiging bayan ng Panginoon at sila ang magiging bansa sa darating na panahon na makikilala bilang bayan ng Panginoon. So yun po makikita natin. This hope eliminates hate. Kung tunay nating taglay ang pag-asa ng Diyos, wala ho tayong panghuhusga o ni katiting na galit sa kapwa natin mananampalataya. Regardless kung saan man lipi sila nagmumula. O kung halimbawa, hindi natin kakulay, kumbaga, we have different cultures. May kanya-kanya tayong kulturang kinamulatan. May kanya-kanya tayong pagpapalaki na nakagisnan, karanasan sa buhay. Pero hindi ito ang magiging determinant o sabihin nating criteria para sabihin nating, hindi ko yan kapatid sa Panginoon. Hindi ko yan kauri. Kami lang. Hindi natin naintindihan ang salitang pag-asa. Kung ganito pa rin ang ating saloobin sa ibang mga Kristiyano. Kaya, His hope eliminates hate. Okay? By saying that God is the God of hope, Apostle Paul reinforces the idea that, number one, those who hope in God does not judge others. Yung others so dito is others, another of the same kind. Those who hope in God does not judge or do not judge others.
walang panghuhusga sa iba. At yung iba dito is kauri natin, kapatid natin sa pananampalataya. Hindi man natin personal kilala. Hindi man natin sila personally kilala because they are members of local churches malayo sa atin or even abroad. Hindi natin kilala. Pagka nagkakumustahan, pagka nagkausap, di ba, let's say sabihin nila ganito, ganyan, ganyan. Medyo sa part 2 natin, iba. Yan. So, meron tayong distinction. Nakakaroon tayo ng, kumbaga, second thought doon sa tao. Baka ang kaligtasan nito ay hindi kaparehas ng ating kaligtasan. Diba? But here it says, calling God the God of hope is believing that the hope that we have, sabi dito, eliminates hate. Okay? Hindi natin hinuhusgahan ang ibang Kristiyano. So Paul alluded the truth about the salvation of Jews and Gentiles. Kung makikita po natin, obserbahan po natin mga kapatid, yung quotation po ni Apostle Paul dun sa mga verses. So yun pong una, sabi dito sa verse 9, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. So ito po ay mula sa Psalm 18, verse 49. Next, and again it is said, rejoice, O Gentiles, with His people. So ito naman ay mula sa Deuteronomy 32, verse 43. And then yung pangatlo, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol Him. Psalm 117, verse 1. And in verse 12, Isaiah, sinabi ni Isaiah, propeta Isaias, Isaiah 11, verse 10. So ano po yung mapapansin ho natin? In each section of the Old Testament, meron pong reference about the salvation of the Gentiles. So yun po yung makikita ho natin that, kumbaga, substantial. Substantial ho na makikita ho natin in the Old Testament. Each section na ang kaligtasan ay hindi sa isang lipi lamang o sa isang bansa lamang, kundi ito'y para sa lahat na mga nabubuhay. Di ba? Kaya, wala tayong dahilan para husgahan ng iba. Kung paano ino-offer ng Diyos ang kanyang kaligtasan sa lahat. Wala rin tayong pagtatangi na i-share, ibahagi ang kaligtasan. Amen? Amen. Kasi ito ang puso ng Diyos eh. Ito ang damdamin ng Panginoon. Hindi natin, sabi nga, ang hirap, tayo kasi magaling tayong mamili. Magaling tayong mamili ng gusto nating kaibigan. Yung gusto nating ka-close. Pero sa Diyos, kahit yung pinakamalayo sa Kanya, kahit yung pinaka-kaaway na maituturing sa Kanya, ino-offeran niya ng Kanyang kaligtasan. Hindi ba? Kaya, those who hope in God does not judge others. And those who hope in God have their distinct expressions of their faith. So, yung pong mga verses na binasa po natin, na sabi dito, I will praise you. Nagkakaisa sa pagpupuri. Hindi ito yung pagpupuri ng mga nasa Judaismo. Hindi ito pagpupuri ng mga taong nasa ibang relihiyon. Hindi ito pagpupuri ng mga taong pagano. Ito'y nagkakaisang pagpupuri sa tunay at buhay na Diyos. That's why rejoice, O Gentiles, with His. So yung His people is kung sino piniling bayan ng Panginoon. Magkaisa, sa galak at pagpupuri sa Panginoon. Yan ang nais ng Diyos. Kaya yung kasabihan, kapag meron pong event, at sabi nga po the more, the merrier. Di ba? Mas marami, mas masaya. So the more, the merrier. It's also applicable dito ko sa bahaging ito.
Ayaw ng Diyos na iisa lang. Bagamat satisfied mo siya sa isang nagpupuri, but He purposed na ang lahat ay magsitipon at magbigay papuri sa Kanya. Lahat ng may buhay. Ito ho'y purpose ng Diyos para magbigay ng papuri sa Kanya. Kaya kasama mo tayo dito. We're all Gentiles, remember? Diba? Hindi mo tayo Jew. So therefore, I will praise you among the Gentiles and sing. Meron tong hibig mula sa ating mga puso. Maawit tayo ng papuri sa Diyos. Diba? Rejoice, O Gentiles, with His people. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. We mean it. We mean the word praise. Sapagkat hayag ho sa atin kung gaano siya kabuti. Hayag ho sa atin kung gaano siya kadakila. Sa dami na hong itinuro sa atin, gaano na tayo katagal na Kristiyano. Anong ikakatwiran natin para hindi natin purihin at ikagalak natin ang magpuri sa Panginoon? And all you Gentiles, and let all the peoples extol Him. The root of Jesse will come, even He who arises to rule the Gentiles. In Him will the Gentiles hope. Siya ang ating pag-asa. At ang pag-asang ito ay hindi nagtatangi o naglalagay ng division. Wala na yung barrier, sabi doon sa Ephesians. Wala na yung dividing wall sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Sapagkat kay Kristo, tayo iisa. We're all one in Christ Jesus. Okay? Kaya, application po natin, the name God of Hope should remind us that salvation is for everyone, regardless of our differences and diversities. Huwag sana nang magkaroon pa rin tayo ng reservation na halimbawa, wala nang pag-asa yan. Di ba? Sa impyerno yan. Kasi yung nakikita lang natin na doon tayo nag-rely. Doon tayo bumabatay sa nakikita natin, sa mga nasasaksihan po natin. But, ano po sabi ng Biblia? Ang nakikita ng Diyos ay ang ating puso. Hindi naman yung panlabas. Although, nag-reflect, outwardly, kung ano yung estado ng ating puso. Di po ba? So regardless of our differences and diversities, God of Hope, yung term po na God of Hope should remind us that salvation is offered para sa lahat. Cease yourself from prejudice toward other believers. Cease yourself from prejudice. Amen? Amen. Hindi tayo nagtatangi sa ating kapwa mananampalataya. Ikalawang katotohanan po, dito po sa verse 13, tingnan po natin. May the God of hope fill you with joy or with all joy and peace in believing. So ito po yung second point po natin. And that is number 2, His hope in those, our hearts. So medyo kulang yung ating second point, but yung thought ho niyan, kinumpleto ho ng ating subpoint. So His hope in those our hearts with joy and peace. So sabi po dito, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Actually ito hong verse 13 ay benediction. So this is a benediction. Pag sinabi yung benediction, di ba sa huling part ng ating worship service, yan, basbas, bendisyon. Yan. So yun po yung tinatawag na bendisyon. Narinig ko yan sa isang kantang pamasko eh. Simbang gabi. Ayan. Bendisyon. Benediction yun actually. But dito sa text po natin, so ito ho yung benediction po ni Apostle Paul sa mga taga-Roma. So sabi niya,
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. So, kung titingnan naman po natin to sa Greek, ito ho is tinatawag po nating optative. So, di ba sa Greek, kapag medyo familiar po tayo dun sa mga moods, sa mga mood ng Greek. So, ito yung tinatawag na optative mood. So, this is aorist optative, yung salitang feel. Ano po? This is aorist optative active. Kasi kung check po natin siya originally, sabi dito, the God of hope may fill. So, yun yung interlinear. Sabi dito, the God of hope may fill you with all joy and peace. So, yun po yung sa original. Kaya siya ay optative. So, pag sinabi mong optative, it expresses a wish. Nagwi-wish ho dito si Apostol Pablo para sa well-being ng mga taga-Roma. Ano? Hindi mo masamang mag-wish. Maliban lang doon. Ano ha? So, wish upon a star. O di kaya yung pagka may bulalakaw. Ano? So, hindi po. Kung wish naman na tawag dito, nakapatong sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, hindi masama. Ano ha? That is biblical. Same as 3 John verse 2. Yung nag-request or wish ho si John. Ano ho? So, para sa kagalingan, wellness. 'Di ba? So, yun po yung makikita ho natin. So, sabi po diyan, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. So, those who hope in God have their hearts filled with all joy. So, that is in optative mood. And our hope in the Lord generates joy in our hearts. Kapag tinatawag natin ang Diyos bilang Diyos ng pag-asa, ito yung, kumbaga parang, hindi parang ito yung nag-energize, fuel sa ating mga puso para muli tayong magalak. Yun po yung sinasabi diyan, it generates joy in our hearts even in the face of adversity. James 1:2, count it all joy when you fall into various trials. Yan po ay bunga ng ating kaligtasan. Yan po ay bunga din ng Espiritu. Mga kapatid. Kaya wala akong Kristiyanong walang kagalakan. May punto lang ako sa buhay natin na parang nawala ang ating kagalakan, but there is. Still, sabi nga, still there is. May kagalakan pa rin. Medyo nababawasan lang because of our humanness. Yung pagiging tao natin, yung ating kasalanan. So, joy is the gladness of the heart that comes from knowing God. So, hindi po ito yung tinatawag nating happiness na nakabatay ho sa mga pangyayari o sa mga nakikita ho natin, but inner reality kung saan it is the gladness of heart that comes from knowing God. The foundation here is, kilala mo ba talaga kung sino ang Diyos? Tunay mo ba siyang nakikilala? At paano mo siya nakikilala? Ano ang iyong ebidensya o proof na tunay mo siyang nakikilala? Di ba? Kaya tayo may pag-asa. Di ba? Hindi mo tayo nangangapa sa buhay o nagbabakasakali. So, it is the gladness of heart that comes from knowing God, Psalm 16:11, abiding in Christ, John 15:5, and being filled with the Holy Spirit, Galatians 5:22. Yun po yung sinasabi dito na tinatawag nating God of hope. Diyos ng pag-asa. Para ma-refuel ho yung ating joy na maglilingkod sa Diyos. Pagtiisan ang mga kahirapan sa buhay. And those who hope in God have their hearts filled with peace as well. Kapayapaan. Romans 5:1. Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus. Sa pamamagitan ng Panginoon, tayo ay nagkaroon ng pagpapawalang sala.
Di ba? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. In believing the God of hope, it also generates peace. And peace is not the absence of conflict, nor a subjective feeling. It denotes the notion of positive blessing produced by having a right relationship with God through faith in Jesus Christ. Saka lang natin mapatutunayan at masasabing, tunay na nasa akin ang kapayapaan na sinasabi dito sa Bible. Kung tama ang ating relasyon sa Diyos. Ano po? Kung sigurado na tayong tama ang relasyong meron tayo, and that is through our Lord Jesus, by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Amen. God of hope, okay, also remind us that by trusting Him, we can live a life overflowing with hope, joy, and peace. Ang katawagang Diyos ng pag-asa, siyang magpapaalala din sa atin na sa pagtitiwala natin sa Kanya, makapamumuhay tayo na puspos ng pag-asa, kagalakan, at kapayapaan. Ano po? It overflows, yes, because of His infinite goodness. Infinite goodness of God. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi maubos-ubos. Kahit sa tingin natin, ang katigasan ng ulo natin ay walang katapusan. O hindi matapos-tapos. Ano? Hindi matapos-tapos ang ating unfaithfulness. Pero ang kabutihang loob ng Diyos ay hindi maubos-ubos. Sabi nga, it fills with all joy and peace. Para siyang fondue, pwede na siyang i-illustrate yung fondue, di ba? So, chocolate. Sarap. Pero hindi ako mahilig sa chocolate eh. Natikim lang. So, yung fondue, makikita natin talagang lagi siyang tuloy-tuloy. Yan. So, baka may mekanismo kung paano siya tuloy-tuloy sa pagdaloy. Di ba? So, yun po yung ilustrasyon ng tinatawag nating infinite goodness ng Panginoon. Pero hindi yan kailangan ng electricity, hindi yan kailangan ng kamay ng tao para maging infinite. Okay? Siya'y Diyos na walang limitasyon. Let us trust our God of hope. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Kung tayo nangihina sa mga oras na ito, tila bagay nawawala ang ating kagalakan, tila bagay ang kapayapaan ay parang imposible na sa atin. Pagtiwalaan natin ang Diyos. Siya ang ating Diyos ng pag-asa. And the last part of verse 13, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. So that, consequence, that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. That's why, third, His hope empowers us abundantly. We cannot measure the power, ang kapangyarihang ito na maaaring ibigay ng Panginoon sa atin. Because, sabi diyan, yung adverb, abundantly. You may abound in hope. Alam niyo po sa Greek, yung salitang abound po dito is intensified. Super excessive. Abundance. Ganun ho siya kaya intensive. Super excessive. Yung excessive pa lang, sobra-sobra na may super pa. Parang yung sa degrees of comparison, meron pa akong narinig, superlative. Di ba? Positive, comparative, superlative. Meron pang superlative. Okay? Pero dito, sabi dito, will abound by the power of the Holy Spirit. So that's why it is an intensified word because the power behind
is the Holy Spirit. Comes from the Holy Spirit. Santong Espiritu ho ang nasa likod ng ating pananatiling nagtitiwala. Tayo nananatiling matatag, tayo nananatiling umaasa na mayroong katiyakan sa Diyos. So sabi po ni Paul, Apostle Paul pa rin po in Ephesians chapter actually ito pala yung sa isa. So this text is actually considered as a benediction, a prayer blessing for the well-being of every believer. And he closed this part of the epistle with a heartfelt desire for the Jew and Gentile Christians to be united as one through the Scripture. So pag-isahin sa pamamagitan ng kasulatan. And we know that the author of the Scripture is the Holy Spirit. Di ba? So sabi po nung Ephesians 1, so yung pong Holy Spirit, ano po ang ginagawa ko sa atin ng katotohanan patungkol sa Santong Espiritu? Ephesians 1:13. Okay, sabi dyan, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, you were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. So, we are all sealed with the promised Holy Spirit. Kailan po ito yung pinangako ng Panginoon? John 16. Diba? And even in the New Covenant, I will give my Spirit. Diba? Yun po yung sinasabi ko dito na katotohanan na lahat ng umaasa sa Panginoon mananagana sa kanilang mga buhay. Tunay nating mararanasan ang kasaganaan sa Panginoon. Kahit man medyo salat ho tayo sa lupa, pero sa langit, daig pa ho natin ang pinaka-mayaman sa mundo. Di po ba? That's why His hope empowers us abundantly. So, ang Santong Espiritu ang nag-empower po sa atin. Yung Ephesians chapter 3, ito po yung sinabi po ni Paul sa kanyang panalangin. Ephesians 3:14. For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Talagang super sagana ho ang buhay ng isang Kristiyano. Because we are filled with joy and peace, as well as by the power of the Holy Spirit. We know, you may be filled with all the fullness of God, kapuspusan ng ating Panginoon. Kaya walang puwang sa buhay natin para sabihin hindi tayo mapalad at tayo ay sawimpalad sa mundo. Ang tunay na sawimpalad ay ang mga taong nakakaangat sa buhay na walang Panginoon. Tayo may mga Panginoon sa buhay sa kanyang biyaya at habag. Tayong mapalad. Amen po ba? Tayo hubay sang-ayon sa katotohanan ito. Sinasabi ho ba natin sa ating mga sarili, ako'y mapalad? Diba? Kapalad mo ka? Hindi swerte. Hindi swerte ho ang ating sinasabi, kasi swerte ho ay driven by driven by chance. So, pero blessed, makarios. So, we are blessed. Ephesians 1:3, with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ.
Kaya magandang, siguro sa prayer, application din po natin diyan, tawagin natin ang Diyos bilang Diyos ng pag-asa. Ano, let us call our God the God of hope. It reminds us na tayo ay hindi pinili ayon sa ating kung anumang achievement sa buhay na meron tayo. But the truth is, tayo ay makasalanan na naligtas sa biyaya at pananampalataya. Di ba? And to also remind us that He is the source of joy and peace. And siya ho ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na magawa natin ang lahat sukat sa ating ipaglilingkod sa Kanya. Ano ho? Sa tulong po ng banal na Espiritu. The name God of Hope also reminds us that with Him all things are possible. We may abound in hope if we submit and follow the Spirit's direction. Kapag tayo sumunod at nagpailalim sa direksyong itinuturo sa atin ng Santong Espiritu, hindi ho ito outside or extra biblical, kundi pala sa salita ho ng Panginoon. Ito ho ang susi upang tayo po ay patuloy na managana sa pag-asa. And for our conclusion, by believing the God of hope, it cures the sickness of exclusivity. It carries joy and peace that permeate our hearts, and it characterizes an empowered life that is abounding in God's blessings. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po Diyos sa iyo pong salita. Salamat po sa superabounding grace na taglay po ng bawat isa. Thus we call you our God of hope. Salamat po sa iyo pong kaloob na pag-asa upang kami patuloy na lumakas, tumatag at magpatuloy sa aming buhay pananampalataya. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.